Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako sa Sarina Espaloma at inilalahat kong aking punan para sa daily devotion na pinamagatang may division ba sa church ninyo. So, ang ating concept is Eastern Church, no? At ang ating scripture is John chapter 17 verse 23 na sinasabi, my prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one, Father, just as you are in me, and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one. I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity. Then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. So, ating turuan number 1. True unity is spiritual, not merely organizational. So, ang tunay na pagkakaisa ay nagmumula sa pag-iisa kay Kristo. Hindi lamang sa pagiging miyembro ng isang grupo o denominasyon. So, true unity is spiritual, not merely organizational. Number 2, sowing this unity in the church is opposing Christ. So, ang pagpapalaganap ng pagkakahati-hati sa loob ng iglesia o yung church ay isang pagkontra sa gawain ni Jesus Christ na siyang nagbuklod sa kanyang bayan, diba? So, sowing this unity in the church is opposing Christ. Number 3, true Christians are converted to Christ, not to a religion. So, ang pagiging tunay na Kristiyano ay hindi tungkol sa pagsapit sa isang relihiyon, kundi sa isang personal na relasyon kay Jesus Christ. So, bilang application po, number 1, pursue unity in Christ and avoid causing division. O sikapin ang pagkakaisa sa church at huwag maging dahilan ng alitan or galitan. Tulad ng isang pamilya na nagtutulungan, sa halip na mag-away, dapat tayo magkakaisa sa pananampalataya. So, pursue unity in Christ and avoid causing division. Number 2, love fellow believers despite differences. So, mahalin natin ang ating mga kapwa mananampalataya kahit may pagkakaiba sila ng pananaw o kultura, di ba? So, love fellow believers despite differences. And number 3, focus on what unites rather than what divides. So, ito ang napansin sa mga bagay na nagpapalakas ng pagkakaisa sa halip na mga hindi mahalagang pagkakaiba. So, focus on what unites rather than what divides. So, ang devotion is sinasabi na ang tunay na pagkakaisa sa church o sa iglesia ay hindi nakasalalay sa struktura, kundi sa ating pagkikipag-isa kay Jesus Christ. Ang paglikha ng pagkakawatak-watak ay sumasalungat sa kanyang layunin, kaya dapat tayo magmahalan, makiisa at itaguyod ang pananampalataya na nagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos. So, ayun namin ang tunay devotion. Naway mo magawin kayo. May share sa iba, share mga sa ating buhay. Thank you sa pakikinig. Tapos po sa ating lahat.